ito, yung mga institusyon natin. Pinag-uusapan pa ba natin ngayon dito? Yung furniture, hindi na. Pinag-uusapan pa ba natin dito kung makukonvict o ma-acquit Ayun nga. si Vice President Sara? Pag-uusapan pa ba natin dito kung sino ang next Senate President? Pagka ganito ng kalagayan ng bansa natin? Oo nga. Doon nila tayo dinadala, Sen. Oo. Sagutin ko po yung punto nyo. Doon tayo dinadala nila ngayon. Paano pa tayo madadala ron? Nagkabalin-balintong na nga, hindi na nga natin alam kung yung mga kutsara, kung saan natin nakukunin. Parang yun Saan mo pupulutin yung mga Wala na eh. Parang yun ang priorities yan eh. Ang ibig lang nating sabihin dito, kahit ano pang gawin pan-distract. Oho. Sabi nga nung isang kolumnista, yung sinasabi ko sa iyo kanina. Opo. Our institutions are fast failing us. Faster. Mabilis na talagang ano. Oh, faster than our leaders' Oho. capacity to contrive anything to hide something from us. Oho. Mas mabilis itong pagbulusok ng ating mga institusyon kaysa bilis nila na mapagtakpan ang mga pangyayari mula sa ating pagkaunawa. Oho. Hindi nila may tatago yun pag gano'n, Sen. Kaya nga, Mabigat kaya yun. irrelevant na nga eh. Sasabihin nga natin eh. Kailangan pa ba nating pag-isipan, makukonvict kaya si Vice President Sara o ma-acquit? Parang hindi na yun ang point eh. Oho. Kahit na sino pa yung maging Senate President, ano pa ba yun? Importante pa ba sa ganitong kalagayan ng bansa natin? Mukhang hindi na validong ano yan, Sen. Ano? Mukhang hindi yan dapat ang priority natin. O kaya natin dinidiscuss ito. Oho. Importante kasi ito dahil ito yung kalagayan ng bansa natin. Lahat ng mga taong nagmamalasakit para sa bansa natin, alam nila kung anong gagawin nila. Oho. Kaya lang, yung mga tao naman na wala nang ginawa, kung hindi ipagkanulo yung bansa natin, wala nang ginawa, kung hindi kunin nila yung Senate leadership, para sa ganon, ay tuluyan nilang malagyan ng kandado yung baul. Para sa ganon, yung baul ng Blue Ribbon, para yung skandal ng flood control ay talagang maibaon na sa limot at mailagay na sa isang kalagayan. Kumbaga, ilalagay sa isang panic room na kahit anong gawin mo, kahit nagamitan mo siguro ng pinakamalakas na acetylene na ano yan, hindi mo na hindi na mabubuksan. mabubuksan. Ganun ang gusto nilang gawin. Talagang silyadong gusto nila, no? Paano hindi mangyayari ito? Oho. Wala nang transparency. Ayaw nilang maging accountable. Gusto nila hindi na sila magkaroon ng pananagutan. Kaya itatago nila sa ating mga kababayan. Lahat na magtatangka, kung sino man, napipilitin niyang buksan yan, ay talagang... So, kaya ganyan ang ginagawa nila eh. Kasi ang katwiran nga ng isang senador din, Sen, kasama niya naman, hindi, mas marami tayong priority na dapat asikasuhin. Move forward na. Move forward na tayo. Pero Move on. magmo-move on sila, Oho. bago sila mag-move on, ay kailangan ibaon muna nila yung flood control Usapin ng scandal. flood control scandal. Kung talagang ang inyong kagustuhan ay pagsilbihan ng mamamayan na talagang nadisgrasya, pinagsamantalahan sila. Pera po nila ito, para sa kanila ito. Ito naman ang dahilan kung bakit kayo nandyan, para paglingkuran sila. Ninakawan nyo pa sila. Ito ang ayaw nyong pagtuunan ng pansin. Anong mas mahalagang bagay ang iniisip nyo magagawa nyo pa para sa kanila? Samantalang ito hinihintay nila. Bakit ayaw ninyo? Ay, malinaw naman ang dahilan dyan kung ba't ayaw nila eh. Kasi sila yung makikilala. Sila yung mananagot. Alam na po nila kung sino-sino kayo eh. Panahon na lang po hinihintay eh. Tukoy na naman nila yan eh. Opo. Oo, panahon na lang. Oho. So, ginawa nila ito para masiguro lang nila na wala nang uungkat ng bagay na ito kahit sino. Oho. Ayan yan. Na kung ano man ang mangyari. Ikukulong kita, kanya. Oho. Subok-subukan mo nga na yan, ikukulong kita. Oho. So, sabi naman nung isa, sige, kulong nyo. Bueno. Di ba? Oho. Oho. Ay, nako. Iniisip namin talaga may mangyayari at mangyayari eh. Basan pa pa, paki-explain nyo nga na konti, pakidagdagan nyo, yung punto na ang gobyerno, ang tutukoy ng burden of proof doon sa isang bata. Paano po ibig sabihin nun? Kasi, hindi ba yung criminal
yung criminal case kasi people People of the Philippines versus Juan de la Cruz, etc. Opo. ang magpapatunay ang Estado eh. Okay. Di ba? Opo, oho. Ang pananagutan lang ng depensa Oho. yung Tututulan po niya. guilt beyond reasonable doubt. Opo, oho. So pag nakakita lang siya ng isang Gahiblang duda. reasonable doubt, Opo. Absuelto na. Papawalang sala. Absuelto. Absuelto. so doon ko pinapaliwanag na paano kung talagang may discernment yung bata Oo. at pagkatapos niyang ma-discern yung consequence, ginamit niya yung discretion. Hindi, wag na lang. Opo. Magtatalo yung kalooban niya. Pero kasi meron siyang discretion na gawin o hindi. Kasi may discernment siya. Oho. Gaya nung nangyari sa Tacloban, Nelson, kasi yung 15 anyos... Eh di lalo na yon 15 na tsaka 14. Isang 14. Yung 15 kasi, parang 15 years old, mahigit. Magsi-16 na yata eh. Yung isa naman, 14 anyos, papunta pa lang ng 15. Pero nag-uusap sila. Nag-uusap po at alam ang kanilang gagawin. Alam ang consequence. At yung isa, mas maraming binaril, das mababa yung kanyang Yung 14 anyos. yung gulang. Yes po. Dalawa yung nabaril nung isa. Isa lang ata. Opo, oho. At yung 14 ang mas maraming alam sa batas eh. Yun, oh. Kasi yung nagsasabing hindi tayo makukulong dito eh. Not necessarily mas marami siyang alam. Alam niya na mas mababa yung kanyang edad. Oh. Kaya makikita opo. niya na, hindi, kanya, kahit na mas maaka. Kasi ikaw, baka ikaw, ako hindi eh. Kasi sa 15 baka mamaya Makakasuhan kanya, eh. Oo. baka kanya borderline ito eh. Pero ako 14, libreng-libre ako. Libre, oo. Maaring ganun ang isip niya eh. Eh, nangyari nga. Ito eh, nangyari. Ngayon pa, Wala nga pinag-uusapan, siyang kaso. walang anumang may kakaso doon sa 14 anyos. Kundi, ang gagawin lang daw po ay isa sa ilalim sa rehabilitation sa pasilidad sa ilalim ng DSWD, Sen. Ayun ang batas eh. O yun. Anong gagawin mo? Oo. May pananagutan dyan, yung ama, yung civil liability. Oho. Yun. Pananagutan lahat. Nung magulang. Oo. Nung magulang. Pero kanina, sinasabi ko, Nelson, Jen, Oho. ang bahaging ito'y sinasalamin ng kalagayan ng ating lipunan ngayon, ng ating Opo. bansa ngayon. So, paano po? Sa anong paraan? Kita mo, bakit nagawa yung ganon? Maluluwag na, mahihina na ang pundasyon ng ating mga institusyon. Di ba? Paaralan. Nangyari sa paaralan eh. Opo, oho. Mismo. Kung palalawakin natin ito, meron ako isang sinusubaybayan na isang kolumnista. Huwag na nating opo, banggitin ang opo. pangalan. Alam niya to eh, kasi paminsan-minsan nababanggit ko yung Opo. pangalan niya. Ito lamang yung kolumnista na pag meron akong pagkakataon na talagang binabasa ko ng buong yung kanya kanyang sinusulat. Yung artikulo. iba, titignan ko lang yung pamagat eh. Opo, alam nyo na. Titingnan ko lang yung pamagat na gano'n. Kakilala ko naman, puro may kulay itong mga ito eh. Opo, oho. Alam ko na kung, kahit na tinignan mo lang yung titulo, alam mo na kung Alam sinulat saan eh. papunta. Oho. Dilaw eh. Yes po. Oho. Yung isa naman, pink. Opo, oho. O, titingnan mo lang. Pamagat na lang. Ano yung title? Itong sinasabi ko sa yung sumusulat, kolumnista, makikita mo na very objective siya. Ayun. Dahil wala siyang kulay eh. Oho, oho. Pero dahil sa ekonomista ito, ang basihan ng kanyang political analysis, palaging Ekonomiya. yung ekonomiya. Kaya maganda yung analysis niya. Okay. Oho. Kapag binasa mo yan, ang pinaka-latest na nabasa ko sa kanya, sabi niya, kung napanood mo kanya yung Titanic, Titanic, opo. Oho. sino bang hindi nakapanood ng Titanic Ako, naman? tatlong beses ko na panood Titanic. Oho. O, ikaw naman, kaya mo pinanood dahil yung ang pangalan ng babae, Rose. Eh. Ayan. Tama, di ba? Yes po, tama. Si Nelson naman, alam ko naman dahil ito naman kasi realist ito eh. Malalim ito kaysa sa'yo. Alam mo Opo, naman yun eh. Ako matuwa lang, okay na ako. Sabi niya, Oho. paano mo kanya aaregluhin ang mga kasangkapan, yung furniture, nung papalubog na yung Titanic? Ba? Oo nga. No? Ganun ang kaya pagka natutuwa ka pag habang binabasa mo eh. Isip-isipin mo na lang. Huwag ng Titanic, Jen. Opo. Oho. Yun na lang, yung sasakyan nagkabanggaan halimbawa. Aha. Ang pasahero, hindi mo alam kung saan kung may syempre nauntog, po. may naano, Kakalabo-labo. di ba? Pati lang kasangkapan o lahat ng ganito. Di ba? Pero, ginamit niya yung Titanic kasi malakihan, no? Aha. Papalubog na. Opo.
may nagbagsakan na kasangkapan, may nagkadulas-dulas, may nagkaumpugan na, mayroong nahulog sa ganito, lahat na. Ibig sabihin, topsy-turvy ang nangyari. Opo. Tapos, at saka niya ngayon, itutuloy yung kanyang pananalita. Okay. Pai-imagine niya sa iyo eh. Na-imagine mo na kanya kung paano mo ngayon aayusin ang pagkakawindang-windang ng mga pangyayari, kung mga tao, kasangkapan, muebles, lahat na. At nagkatumba-tumba lahat. Opo. Yan ang imahe ng ating bansa ngayon. Mabigat, ano? Palubog. Pagkatapos ngayon, ano ka ngayon, napatda ka ngayon. Nelson, ano? Titanic. Wow. So alam mo na ngayon kung gaano ka... So lahat kasi makaka-adapt yun eh. Gaano ka... Naintindihan lahat Gaano ang problema mo ngayon? Oo. Meron ka pa kayang may sasalba? Titanic ang pinag-uusapan eh. Yung lalim ng dagat na yun. Dos Maria Joseph naman. Tapos nagyayelo pa yung dagat. Ano? Pagkatapos sasabihan ka niya, we're already in a period of stagflation. Ayan. Tingnan mo nga yung stagflation sa... Oo. Sa Avatar. Sa avatar mo. Parang ngayon ito, kasi maraming nakikinig pala sa atin dyan. Hindi ko alam na ganito, dumami pala eh. Sabi ko sa inyo, Sen eh. Laksa-laksa na ho talaga. We are now, dati kanya, alam natin na maaaring nandito na tayo. Pero ngayon, officially, andito na tayo. Opo. Sa condition ng stagflation, sabi niya. Pinagsamang stagnation at inflation, Sen. Ayan. Oo. Ibig sabihin, sabi niya, ng stagflation, isa itong kondisyon ng isang bansa na kung saan kanya yung yung tatlo kanyang headwinds Opo. para sa kabuhayan ng isang bansa ay nagkasama-sama. Ang mahirap nito kanya, tatlo pang nagsama-sama eh. Sana man lang kung yung isa, kinakalaban niya yung isa at yung isa naman umaawat. Ito, Hindi eh. nag-join force. Oo. Itong tatlo, sabi niya, sabay-sabay na lumitaw sa iisang pangyayari. Nako. Oo. At ang bawat isa ay nagtutulungan, hindi para igupo ang bawat isa sa kanila, kundi para palakasin ang bawat isa. Oo. Yun ang stagflation. O ano-ano itong mga to? Isang bumabagsak na kabuhayang pambansa. Isa yun. Ayan. Pagkatapos, yung pangkalahatang presyo ng bilihin. Ito yung inflation. Opo. Pagkatapos kanya, yung kawalan ng hanap buhay. So, sabi niya, nabasa niya siguro yung discussion report nung nasa Congress pa kasi ako, Jen. Opo. Nelson, meron kaming tinatawag na CPBRD. Ito yung Congressional Planning Budget Research Department. Okay. Na kung saan yung kanilang discussion paper, talagang sinabi na nila that the Philippines is now under stagflation. So officially, ganitong kalagayan Yun talaga estado. ng ating bansa. Akalain mo, yung pagbagsak ng economy, last year, Jen, Nelson, ang ating ekonomiya ay tumaas lamang ng 4.8%. Last year, 2025. Kabuuan na ng isang taon yun. Isang taon na, oo. Ang forecast natin, 6.8. 5.5 to 6.5%. So, hindi natin na-hit ang target. Opo. 2026, Jen. Okay? First quarter, ilan ang ating growth ng GDP, Nelson? Nasa 4 lang, Sen eh. Pababa eh. Ngayon, 2.8%. 2.8. Kalahati pa pala. Kailangan palagi mong kinukonsulta yung avatar mo. Yun na yung 2.8%. economic growth. 2.8%. First quarter. Okay? Hindi Ang forecast mo sa ngayon, dahil sa matindi na, ang forecast nila is 4% to 5%. Binaba na nga, Sen eh. So, 2.8. Ito ngayon, wala silang makita na kondisyon na tataas pa ito ang 2.8%. Oho. So, pinag-uusapan natin economic doldrum. Okay. Bagsak. Okay. Ngayon, unemployment. Ang taya sa employment dapat para maging maluwag ang buhay ng ating pambansang pangkabuhayan, dapat sana yung unemployment nasa 2 to 2.5% lang. Yun ang parang acceptable. Mga 2 milyon siguro, 3 milyon. Ngayon, ang ano nila is 5%.
Wow. Antayan nila ngayon is 5%. Oho. Ang ating inflation rate, dalawa yan, isang banner inflation, isang core inflation, dapat nasa 4%. O antayan nila ngayon is 8%. Taas. So stagflation. Sino ngayon ang nasa kalagayang gipit na gipit? Ang mamamayan natin. Totoo po yan. Oho. Ngayon, bukod sa stagflation, meron pa siyang ginamit na isang salita. Polycrisis. Polycrisis naman, oh. O, yung lang poly, alam mo na ibig sabihin ng poly. Multi-crisis. Tapos, Multi-crisis. meron Oh, ibig sabihin, pagka sinabi mong poly, marami yan. marami, sabay-sabay. Crisis, ibig sabihin, maraming krisis Opo. Opo. na nagsama-sama na naman. Sabay-sabay na naman, oho. Sabay-sabay na dumating sa buhay ng ating bansa, hindi ngayon malaman kung paano ang gagawin. Diba? Halimbawa yung inflation dyan, pangkaraniwan, ang central bank pumapasok dyan. Opo. Para lang ma-address ang inflation, pangkaraniwan na ginagawa ng central bank, ini-increase nila yung interest rate. Yes. Oho. Okay? So, hindi na ganun kasimple ngayon. Dahil nga polycrisis eh. Bawat galaw mo ngayon, May epekto sa iba. merong epekto. Pangkaraniwan ng isang halimbawa rito, yung isang taong napakaraming sakit, ano? Sa dami ng iniinom mong gamot, yung iba nagagamot, yung iba naman nagiging Trigger. nati-trigger naman ibang sakit. Ganito eh. May Ganito side effect nangyayari. pa nangyayari, opo. Oo. So, pinigil mo yung interest rate, Oho. magiging stagnant naman ang economy mo. Walang mag-invest eh. Okay. Mahal ang pag-utang. Oo. Pagka naman yung public spending kasi stagnant ang economy mo. So ang gagawin ng estado mag-stimulate siya ng public spending. Ano naman ang resulta niyan? Inflation. Dumami yung pera in circulation. Parang perang hapon na lang eh. Walang balor. O, di ba? Napakababa Nung ng panahon balor. na nga po, dalawang sakong pera. Bibili ka ng isang kalabaw, 10 sako ng pera ang dala mo. Oho. So, ganito yung kanyang pagdidescribe. Alam mo, ito, Jen, ako alam ko na. Kaya ko lang naman binabanggit ito. Merong isang analyst na siya rin nakikita niya eh. Oho. Kaya natin dinidiscuss ito. Hindi para sabihin natin na, hindi naman impartial si Sendan. Hindi. Yung sinasabi ko, kinukot ko yung sinasabi nitong political Nung, analyst political na to, analyst at saka nung- na ang kanyang discipline, economist ito eh. Opo. At saka parehas ito. Neutral Wala ito, siyang Sen. kulay. Oho. Kaya sabi ko nga sa inyo, bago ko babasahin ng isang manunulat, titignan ko muna, yellow to eh. Ang binabasa ko lang yung title. Alam Kasi niyo na. pagbasa mo ng title, alam mo na yung sinulat niya eh. Oho. At saka Sen, Yellow eh. Tsaka yung sinasabi niya ay may mga basihan ng mga balita. Meron siyang basi. Halimbawa, Oo. bakit nga ganito nangyari? Pupunta siya doon sa isang pamantayan. Sabi niya, public satisfaction. Yan. Gaano kanya ang satisfaction? Ang satisfaction sa Tagalog? Satisfaction. Yan naman ang hirap naman sa inyo. Kasi, Minsan lang ako magtatanong sa iyo, hirap hindi na pa kami kayo. sanay magtagalog eh. Kasapatan. Hindi kasapatan. Diba? Kaiba yung kasapatan sa satisfaction. Satisfied ka, di ba? Na Kasiyahan. Ganun na lang. Ito si Writer 4 eh. Kasiyahan pampubliko. Kasi kapag ka nasisiyahan ng publiko, Oho. acceptable lahat ang ginagawa Tama. ng bansa, sa bansa, ng leader ng bansa. Okay. Kinuha niya ngayon yung Public Satisfaction Index sa ASEAN. Apo. Ang ASEAN ay binubuo ng 11 bansa. Ngayon, sa ngayon. Opo. Okay. Tiningnan niya kung ang pag-uusapan nga niya, yung public satisfaction rating, nasaan ang bansa natin? Oho. Isipin mo, out of 11, 11. pang-10 tayo eh. Nako, nasa dulo. Oho. Out of Alam mo kung magkano yung index natin? 32%. Oho. Sino yung mas mababa lang sa atin? Isa lang ang tinalo natin eh. Oo, Jen, Nelson. Malamang ano yan, Timor-Leste. Hindi. Hindi naman. Matatagal sa Timor-Leste, Ano ba? makakala mo.
Public satisfaction ang pinag-uusapan. public satisfaction. Pag public satisfaction, Oo. yung pagtingin ng mamamayan sa kanyang Oh. governing leaders. Sabihin nasisihan sila sa kanilang gobyerno. Satisfied eh. Oo. Yung ating leader ata ngayon, negative Negative 13 po doon nakaraan. 15, 15 na ngayon, 15, tapos naging negative 12. Oho. So sabi nila, from negative 15 to negative 12, merong improvement, sabi niya. Nag-improve ng Nelson, 3%. Oho. Kapag ka parehong negative, hindi pwede- improvement ang tawag doon. That is a confirmation. Bababa yun. Confirmation yun. Aha. Natutuon talagang yung pagtitiwala, yung public satisfaction talaga, sad-sad. O ano yung nasa ilalim natin? Myanmar, Sen. Myanmar. Opo. 28%. Oho. Myanmar, yan dating Burma ba yan? Oo. Yung dating Burma. Eh, paano namang hindi 28%? Oo. Ang kalaban ng mamamayan, yung gobyerno mismo eh. Doon sa Yun na nga, Myanmar. oh. Kaya 28%. Oo. Eh, tayo ang kasunod. Oh. Mabigat. Sino yung pinakamataas? Alam na Nelson to eh. Singapore, Oh, magkano? 75. Oh. Ay, bakit kahit ka sa buong mundo yata, lagi Singapore ang laging